We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing keep down. on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, No, we ain't slowing it down. let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Cannot let the moment pass, good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and them. Ain't worried about the other side, they know that they ain't beating them on everything I love. Work to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it though. Rolling with the punches, giving hits like we a Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint cause we know it's really working. Keep on moving, Moving, we keep on moving along. Keep it we moving, keep on it rolling. rolling, No, we ain't slowing it down. never slowing down, Keep never on moving, moving. we keep on moving along. Good day guys, sa video po natin ngayon ay samahan niyo po ako na gawin itong initial review ko para dito sa sapatos. Ito po yung trail running shoe ni Chowda na pinadala sa atin. Ito po yung Mountain God 3. Ito pong sapatos na to, nagamit ko na po to dito sa paligid sa amin or yung backyard trail na tinatawag at nagamit ko na rin po ito sa isang trail running event. Una po sa lahat, itong sapatos na to sa US size 8, tumitimbang lamang po ito ng around 280 grams sa US size 8. Medyo mabigat siya, di ba? Dahil it's po itong trail running shoe, asahan po natin na marami itong materials na nakalagay. O makapal yung rubber outsole, isa talaga to sa nagpapabigat sa isang trail running shoe. At marami po talaga siyang structure, ang isang trail running shoe. Ngayon po itong sapatos ito, meron itong 25.5 mm na stock height dito sa forefoot, 31.5 na stock height dito sa heel, meron itong 6 mm drop. Pag po 6 mm drop, mas natural yung feel ng ganun sapatos at hindi siya masyadong aggressive. Kaya mas nakaka-relax yung paa natin. So, pagdating naman po dito sa upper material ng sapatos, high woven upper material po yung nakalagay dito. At sabi ko po sa inyo, itong upper material na ito, na isaba ko na to talaga to sa putikan. Nung una, akala ko po noon, nung in-unbox ko to, sabi ko, yung kulay lang ang pinagbasihan ko at tsaka kung dudumi naman na to agad pag nagamit ko sa isang trail running event. Pero hindi po, hanggang ngayon po, maganda pa rin naman po yung kulay. At ang maganda doon sa upper material, hindi po siya sumisip-sip talaga ng dumi or mancha dito sa upper material niya. At pag nilinis mo siya, ayun, ganito naman po uli yung kalalabasan ng sapatos. Pagdating naman po dito sa upper material, tingnan po natin yung mga structure na nakalagay or mga parte ng sapatos na nagbibigay ng stability dahil napakahalaga po ng pagiging stable ng sapatos pagdating sa mga trail running event. Dahil aapak talaga tayo sa mga hindi pantay na bato, sa putik, sa matatalas na bato dahil yung po talaga yung experience ko dun sa trail running event. So, punta muna tayo dito sa harap, sa toe box or toe cage. Ito napakahalaga po dito. Talagang ito, bukod sa suportahan, magbibigay sa'yo ng confidence na umapak, lalong-lalo na pag medyo matutulis na yung bato. So, talagang protection to sa mga daliri natin sa paa. Pagdating naman po dito sa may bandang side, dito po sa loob, hindi lang po kita, meron pong extra layer dito sa may bandang arch na sapatos na parang tela din. So, mapapansin nyo siya pag basa na yung sapatos, makita mo dito may extra layer siya. Nagbibigay siya ng extra layer ng support dito sa may bandang midfoot. And then dito naman sa heel, talagang well supported yung heel, nakakabawas sa heel slippage. Halos wala kang mararamdaman ganon. Tapos, hindi rin basta-basta magtutwist yung ankle mo dahil talagang maganda yung support dito sa heel part ng sapatos. Pagdating naman dito sa lace, mapakaganda ng lace nito. Hindi siya nakalas kahit nabasa na siya. Talagang subok na natin yung gantong klaseng lace. At isa pa sa maganda dito sa sapatos, semi-gusseted po yung tang nito. Pag po sila may semi-gusseted na tinatawag, yung tang po nakakabit sa kanya parang style garter dito sa magkabilang side. Nakakatulong po syempre para manatiling snug yung fit ng paa natin or parang nakayakap yung paa natin dito sa upper material. O pagdating sa upper material, sabi ko nga po, hindi naman to water resistant dahil marami po siyang butas. At isa sa experience ko, dahil lumublog po talaga to sa ilog, dumaan sa ilog, talagang pinasok din po talaga siya ng buhangin. Pero siguro sa tingin ko dito yun pumasok sa loob.
At isa sa hindi ko ganong nagustuhan, nung unang-unang sinuot ko itong sapatos na to. Sa lahat po ng mga initial review ko sa sapatos, never po ako nagkaroon ng paltos. So dito po sa sapatos na to, nagkaroon po talaga ako ng paltos sa unang gamit ko, sa break-in ko dito sa amin, sa backyard. So nagkaroon po ako ng paltos sa kaliwang paa dito sa hinliliit. Ito po ay kanang sapatos yung hawak ko dito. Kaya noong time na yun, iniisip ko kung bakit ako nagkaroon ng paltos. Ang iniisip ko po nun dito sa part na to, baka ako pag nagbe-bend, tumatama siya doon sa hinliliit ko. Kaya naging adjustment ko po nun ay unang-una medyas. Kasi po yung ginamit kong medyas, nung unang gamit ko to sa trail, ay lumang medyas na yung materials niya na tela, medyo parang matigas na siya. Yun po yung naisip ko na maaaring naging dahilan kung bakit ako nagpaltos. Baka humahasa yung medyas dito sa parte na to. Kaya naging adjustment ko po, nung ginamit ko to sa trail run at saka dito sa backyard namin, ang ginamit ko na po yung mga 5 fingers ko na medyas. At yun naman po, okay naman po at wala naman po ako na naging masamang experience dito sa upper material. Pero still, meron po akong teammate na bumili din itong Mountain God 3 at sabay po namin ginamit to dun sa trail ng DRT. Unfortunately sa kanya, ang sabi po niya, nagkaroon naman daw po siya ng paltos dito sa hinlalaki, dito sa loob, sa parting to. So sa tingin ko po, dahil hindi rin po niya na-break in yung sapatos, tingin ko kailangan po talagang i-break in itong sapatos na to bago gamitin sa isang actual, lalong-lalo na kung running event na trail. So, kailangan po talaga nating i-break in yung sapatos. So, overall, satisfied po ako sa upper material na nakalagay. Well supported, maganda, malamig, hindi umiinit yung sapatos sa upper material dahil nakakasingaw talaga. O, punta naman po tayo dito sa midsole. Ito po ngayon, midsole, Q Kung Fu Light. Ito pong Q Kung Fu Light, yung stock height po nito, kahabi ko nga kasarapan lang, hindi siya sobrang taas dahil pag naman po sobrang taas, lalong-lalo na sa mga uneven na apakan natin, nagiging delikado rin po na mag-twist yung paa natin. Ito po ngayon may torsion plate po na nakalagay dito at masasabi ko po na hindi siya basta-basta nagtutwist. Kahit iapak natin dun sa mga bato, lalong-lalo sa mga batong buhay, yung mga bilog na bato sa ilog, di ba po ganun yung klase ng bato doon. Medyo nakakatakot po yun, pero wala pa akong naging encounter na pag tapilok or pag-twist ng paa ko gamit yung sapatos nito. Although, syempre, nag-ingat din naman po ako ng time na yon dahil hindi naman po talaga ako sanay gaano na tumakbo sa isang trail run. So, pagdating naman po, sabi ko nga, yung response ng midsole, karamihan po, naunahan ako ng iba sa technical. So, sa technical trail, dahil mahina pa po loob ko dahil takot pa rin po ako talaga. Lalong-lalo na doon sa mga parte na mabato, tsaka matatalas na yung bato. Doon po talaga ako nalusutan ng iba. Pero pagdating po doon sa open road, tapos sa open trail, doon naman po ako lang nakakahabol. Dahil yung response po ng midsole maganda po talaga. Mabilis din po, tsaka may energy return din talaga yung midsole nitong Mountain God 3. Pagdating naman po dito sa rubber outsole, makita po natin na kay lalaki ng thread pattern or threads ng sapatos. At masasabi ko, maganda yung grip nitong sapatos na to kahit sa basa, kahit sa mabuhangin. Yun lang, may pagkakataon doon sa video na talagang nadulas din ako sa putek. Dahil syempre talagang hindi na po siguro may iwasan yun pag talagang sobrang dami ng putek na nakadikit dito sa rubber outsole ng sapatos. So, yun lang. So, hindi ko lang makumpara yung Vibram dahil yung po yung nakalagay dati. So, pero mas sikat yun, yung brand ng Vibram kesa dito sa QASGR. Pero still yung nakalagay dito, dependable na rin at maganda na rin naman po yung performance nitong rubber outsole na nakalagay dito sa Mountain God 3. Overall, para sa akin, sulit na itong Mountain God 3 dahil ngayon pag naka-sale to, around 2,500 yata to. So, kung naghahanap ka ng unang trail running shoe mo, itong Mountain God 3, napaka-decente po ng performance nito at affordable din naman po. Kung ikukumpara natin doon sa ibang mga model ng trail running shoe. Muli po, maraming po salamat sa lahat po ng nanood ng review video na to at sa lahat po na sumusuporta sa akin. God bless po sa lahat. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play in today amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never. Never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving, Moving. we keep on moving.